ano.
Ayan. Good morning, Heartmates! Ayan. Good morning. Welcome to Heart Community Church, where everyone belongs and every heart finds a home. Ayan. Maganda pong umaga po sa ating lahat. Bago po ang lahat, tayo po ay naka-live na po. Pwede na po nating i-share ang ating live stream sa ating mga kapatid, family members, office mates. Sa mga taong gusto po nating share ng ang ating service ngayong araw na ito. Binibigyan po kayo ng ilang segundo para po i-share ating live sa ating mga pages and to everyone else. Ayan. Okay, share natin. Ayan. And after po natin mag-share, ayan, paki-silent po muna ang ating mga cellphones. And kindly tuck it away para hindi po tayo ma-distract ng mga notifications. Ayan. So, iwasan po natin ma-distract ng mga notifications. Mamaya na yan. Okay lang yung mamaya. Ayan. So, kung na-share na natin, kindly tuck away na po ang ating mga cellphones kung hindi naman po natin or kung hindi naman importante ang ating titignan sa ating mga phones. And then later po, meron po tayong mga prayer items na ating pong ipagpe-pray. Ipopost po natin yan sa ating TVs later. Ayan. So kung naitabi na po natin ang ating mga cellphones, tara po, tayo pong lahat ay manalangin sa ating Panginoon. Hallelujah, Father in Heaven. Maraming salamat, O God, sa araw na ito, Panginoon, na binigay niyo nga po sa amin, Panginoon. Dahil minsan pa, Panginoon, dinako mo nga po kami, Panginoon, sa iyong panambahan, Panginoon. Today is a fourth Sunday, Panginoon, ng buwan ng November, Panginoon. And we appreciate this day, Panginoon, dahil we know, Panginoon, kami ay nasa iyong tahanan, Panginoon. We continuously pray, Panginoon, for everyone, Panginoon, na naririto, Panginoon, at sa mga taong nasa online, Panginoon. We pray for continuously, Panginoon, bigyan niyo nga po kami ng sapat na focus, Panginoon, to worship you, Panginoon, to hear your word, Panginoon. Bigyan niyo nga po kami ng excitement, Panginoon, na para ma-feel ka namin, Panginoon, sa mga oras sa ito, Panginoon. Fill this place, Panginoon, ng iyong Holy Spirit, Panginoon. Nang sa gayon, Panginoon, may ramdaman ka pa nga po namin, Panginoon, sa mga oras na ito, Panginoon. Gayon din naman po, Panginoon, ng mga tao nasa online po, Panginoon. We pray for them, Panginoon, na kung meron man po silang ginagawa sa mga oras na ito, Panginoon, ibigyan niyo nga po sila ng time, Panginoon, to settle, Panginoon. Settle our hearts, Panginoon, sa mga oras na ito, Panginoon. Kung ano man po nangyari, Panginoon, sa buong linggo, Panginoon, don't let it affect, Panginoon, yung time na po namin para sa inyo po, Panginoon. Don't let it affect, Panginoon, ang aming pag-worship, pakikinig po sa inyo, Panginoon. Today, Panginoon, is a time for you, Panginoon. And today, Panginoon, ay ito tinataas po namin sa inyo, Panginoon. And samahan nyo nga po kami, Panginoon, as we follow along these prayer items, Panginoon, na ipa-flash po namin sa aming mga TV, Panginoon. Maraming salamat po. Tayong po lahat ay manalangin sa aming Panginoon.
Good morning po sa ating lahat. Kamusta po tayong lahat? Amen. Sige po, palakpakan po natin ng Diyos sa umaga pong ito. Sabi nga po sa ating awitin, let everything that has breath praise the Lord. Lahat tayo ay may hininga. Amen. So let's worship God this morning. Sige po. Let's give our praise to the one who sets us free. Sabihin tayo nga daw po ay pinalaya ng Panginoon sa kasalanan at higit sa lahat, pinalaya para magpuri sa Kanya. Kaya po sa umagang ito, let's express this freedom from the Lord. We are free to worship the Lord. And we will do it right now. Sige po, palakpak natin ng malakas yung ating mga kamay. We will praise you, Lord. Praise on the Mount Valley, praise on the mountain, praise when I'm sure, praise when I'm doubting, I'll praise when outnumbered, praise when surrounded, 'cause praise in the waters, my enemies drowning, as long as I'm breathing. As long as I'm breathing, I've got the reason to praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. Sabi po dito, Lord, we will praise you whenever I'm feeling it, and whenever I don't. Ano man ang sitwasyon, the Lord is calling us to praise Him. Sige po. I'll praise when I feel it, praise when I don't. Praise 'cause I know you're still in control. Amen. My praise is a weapon, it's more than a sound. My praise is the shout that brings Jericho down. As long as I'm breathing, I've got the reason to praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. Pwede ba natin ulitin yung verse 2? We will praise you, Lord. Ano man ang nararamdaman namin. Because you deserve, Lord, to be praised. Let's go. Praise when I feel it. Praise when I don't. Still in control. Our praise is our weapon. My praise is a weapon. It's more than a sound. Yes, it's more than a sound. My praise is the shout that brings Jericho down. As long as I'm breathing, I've got the reason to praise
of all. Let's sing. Praise 'cause you're sovereign. Praise 'cause you reign. Praise 'cause you rose and defeated the grave. I'll praise 'cause you're faithful. Praise 'cause you're true. Praise 'cause there's nobody greater than you. I'll praise 'cause you're sovereign. Praise 'cause you reign. Praise 'cause you rose and defeated the grave. I'll praise 'cause you're faithful. Praise 'cause you're true. Praise 'cause there's nobody greater than you. Praise! Come on! Let's shout our praises to the Lord! The Lord, oh my soul, praise the Lord, oh my soul, praise the Lord, oh my soul. I won't be quiet. How could I keep it inside? Oh, I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it inside? I won't be quiet. You know, shout it out. For the last time, I won't be quiet. How could I keep it inside? Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. Sigaw po natin to ha. Sabi po, let everything that has breath praise the Lord. Okay. Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. Yes, Jesus. We praise you, Jesus. We are shouting out, Lord, our praises sa Diyos na siyang nagpakababa, inangkin ang lahat ng kaparusahan para sa amin in this verse. You can read in Philippians chapter 2, verses 8 to 10. Christ was humble. He obeyed God and even died on a cross. Then God gave Christ the highest place and honored his name above all others. So at the name of Jesus, everyone will bow down, those in heaven, on earth, and under the earth. We bow down to Jesus. We surrendered our life to Jesus. We can imagine, we can depict yung moment na ang Diyos ay nagpakababa para sa atin. Inangking niya yung pinakamababang posisyon sa lahat. Beaten, hanged on the cross. Inangkin lahat ng kahihiyan para sa kaparusahan na dapat tayo ang tumanggap. He obeyed God and died and he rose again. So amazing, Lord, yung ginawa mo po para po sa amin. Forgiving your all, God. Giving Jesus to set us free sa aming mga kasalanan. So that the name of Jesus, ang lahat ay luluhod, lahat ay sasamba. Those in heaven, on earth, ang lahat, Panginoon, ay patungo at magtatapos sa'yo. Kaya, Panginoon, thank you, Lord, for giving our hearts. In our hearts, Lord, a heart of worship, Lord. Thank you, Lord. Hinayaan mo, Panginoon, na masumpungan po namin ng grasya mo, Panginoon. And right now, Lord, we will declare in our soul, on our hearts, here I am to worship. Here I am to bow down. And here I am to say, you are my God. Light of the world, you
step down into darkness. Open my eyes, let me see the beauty. Beauty that made this heart adore you. Hope of a life spent with you. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. King of all King of all days, so highly exalted, glorious in heaven above. This is the message we are carrying. Humbly you came, Jesus. You came to the earth you created, all for love's sake became poor. Here I am. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely. Altogether lovely. Altogether worthy. Altogether wonderful to me. Here I am. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're
All you have to do is to call upon the name of the Lord. Call upon the name of the Lord and be saved. Call on you, Jesus. Call upon the name of the Lord and be saved. Call upon the name of the Lord and be saved. We worship you. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. You're worthy, Lord. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Let's sing. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy, worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Yes, Jesus, you are worthy, Lord. Worthy to be praised. Awitin po namin ngayon, Panginoon, the greatness of your love na aming naranasan, Panginoon. It was my cross you bore. It was my cross you bore, so I could live in the freedom you died for. And now my life is yours, and I will sing of your goodness forevermore. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name.
praise goes on, and I will sing of your goodness forevermore. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. You're worthy. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Oh. True enough, Lord. You deserve, Panginoon, ang lahat ng papuri. Papuri sa langit, papuri dito, Panginoon, sa daigdig. We exalt you, Jesus. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. For the last time. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Yes, Jesus, we exalt you. And we honor, for the last time, Lord, we sing worthy. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. For the last time. You're worthy. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Yes, Jesus, thank you, Lord, for the time, Lord, that we have encountered you, Lord God. In our worship, Lord, we exalt you in the highest, Jesus. You deserve, Lord, all the glory and all the honor and all the praise. This is our worship. Pasasalamat sa Diyos na siya nagligtas at nagbigay ng kalayaan sa amin. We thank you, Jesus. In Jesus' name, this is our prayer. Amen. 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 Good morning po sa ating lahat. Maaari na po tayong makaupo.
Good morning po, heartmates. Good morning. Salamat sa awitan. Nakaawit po ba tayo ng buong puso sa Panginoon? Amen. Salamat sa Panginoon. No? Napakaganda ng awitin natin. At bago po tayo magkaloob sa Panginoon, basahin po muna natin yung ating verse. No? Sabi sa Mateo 6 verse 24, walang sino man ang makapaglilingkod sa dalawang Panginoon, sapagkat kapopuotan niya ang isa at iibigin ang ikalawa. O di kaya ay magiging matapat sa isa at pawawalain ang ikalawa. Hindi kayo makapaglilingkod sa Diyos at sa kayamanan. No? Sabi nga sabi dito, no? Ang paglilingkod sa Diyos at ang paghahangad ng kayamanan ay dalawang magkasalungat na layunin na hindi maaaring pagsamahin. Ang talata na ito ay nagpapaalala sa atin ng ating tunay na kayamanan ay nasa Diyos at hindi sa mga material na bagay. Amen po? Amen. Sige po, pwede na po tayong magkaloob sa Panginoon. Ito nga po palang box dito no, na nasa ibabaw. Ito po ay para sa mga misyon natin, no? Sa mga ginagawa nating Bible study, sa mga outreaches po natin. At ito naman pong mga ties natin, ito po ay ginagamit para sa mga pangangailangan natin dito sa ating iglesia, no? Sa renta, sa kuryente, yan po ang mga pinagagamitan ng ating mga salapi. Kaya salamat sa mga kapatid na patuloy na nagtatapat sa Panginoon. Sige po, tayo po tayo para ipanalangin ang ating mga kaloob na ito. Yan. We praise you, O Lord. Salamat po, Panginoon, sa kabutihan mo. At muli po ay dinako mo ang aming mga panyapak para kami ay makasamba sa iyo, O Lord. Aming Ama, patuloy po naming inaalay sa iyo ang aming mga kaloob na ito. I-bless mo nga po ang mga ito, Panginoon, upang patuloy na makapagpala ng mga tao na sasamba sa iyo, O Lord, sa iglesia, Panginoon, na aming kinabibilangan. Tulungan mo po kami, Panginoon, na lagi pong maging tapat, Panginoon. Alam namin, Lord God, na ang mga salapi, Panginoon, ay gamit mo lamang para kami ay pagpalain, Lord, ang aming mga pamilya, makatulong sa ibang tao, at para po, Lord, higit sa lahat, makasuporta sa gawain mo para mapalawak pa ang iyong kaharian, O God. Kaya tulungan mo ang bawat isa sa amin, Panginoon, na laging merong kagalakan sa aming mga puso, tuwing kami ay magkakaloob sa iyo, O Lord. Alam namin, Ama, hindi po ito sapat, Panginoon, pero sa tulong at habag mo, Panginoon Ama, ay mapangyayari po ang iyong mga gawain, Panginoon Ama. Tulungan mo po kami, aming Diyos, na maging tapat sa iyo, at sa mga kapatid po namin na naghahanap buhay, ingatan mo nga po ang bawat isa, maranasan ang kalakasan, Panginoon, na nagmumula sa iyo, aming Ama. At sa mga estudyante po, Ama, tulungan mo rin po sila sa kanilang mga pag-aaral. Patuloy na kayo ang magbigay sa kanila ng wisdom, Panginoon, upang higit sa lahat, Panginoon, ay makita nila na ikaw ang Diyos na dapat naming paglingkuran. Kayo ang Diyos na dapat naming sambahin at parangalan na aming Panginoon. Salamat po, aming Diyos. Tulungan mo kami sa mga araw po na lilipas. Samahan mo kami at maranasan namin ang presensya mo, aming Panginoon. Purihin ka, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Salamat sa Panginoon.
effort ko. Ayun. Good morning po sa bawat isa. Good morning and welcome po sa ating Sunday worship service. Salamat sa Panginoong Diyos. Tunay po na napakabuti ng Diyos. Amen po ba? Tunay na worthy is His name. Yes. Parang gusto kong kantahin. Parang gusto kong kumanta dito kasi di ba nag-start na yung training natin sa music. Sure lang. Salamat sa Diyos. Salamat sa kabutihan ng Panginoong Diyos at tunay na po na siya po ay worthy sa lahat ng papuri. Amen po ba? And kung mapapansin nyo, medyo ang taas ko. Hindi ako tumangkad, no? Hindi po ako tumangkad. Tayo po ay pinagkalooban ng ating Panginoong Diyos ng ang tawag dyan? Basta, ayan yung ginagamit po natin sa stage. Salamat po sa Diyos, sa kapatid po na bless po sa Heart Community Church. Tunay pong hindi pa tapos ang Diyos. Amen po ba? Praise the Lord. At tuloy pa rin po tayo sa atin pong mga gawain. We still have our prayer recharge. Every Wednesday po yan. Kung tayo po ay nalolobat ng mundo, pwede po tayong mag-recharge sa presensya ng Panginoong Diyos. And sa presensya rin ng kapwa natin, heartmate. Yan. Tingnan mo yung katabi mo. Yan. Nakaka-recharge ba? Tayo po ay mag-recharge ng sabay-sabay sa ating Panginoong Diyos. Every Wednesdays po yan, 7 p.m. on-site dito po sa atin pong panambahan. And meron din po tayo online via Google Meet. So, sinishare po natin yung Google ID via Facebook and sa GC po natin. So join lang po kayo. It's open to all na gustong-gustong mag-recharge sa ating Panginoong Diyos. And of course, patuloy pa rin po yung ating, syempre, Sunday service every Sunday, 10 a.m. po. And mamaya po, yan, wala, may kainan mamaya. Praise the Lord. Mamaya po yan sunod-sunod. Patuloy pa rin po yung atin pong heart journey. So meron po tayong tinatahak na discipleship. So ang bawat isa, ina-encourage po natin na maging parte ng discipleship group. Kung wala pa po kayong discipleship group ngayon, please feel free na mag-tap po sa amin para po mailagay po kayo sa discipleship group. And makasama po kayo dito po sa ating heart journey. Patuloy pong maging mas more like Christ. Amen po ba? Of course, meron pa rin po tayong fellowship. Yung Youth Ablaze, praise the Lord. Ito po ay launch po ng Youth Ablaze. Later po yan, 2 p.m. Praise the Lord. Salamat sa Panginoong Diyos. Sa patuloy po na pagkikilos ng Diyos sa Kanya pong gawain. So mamaya kita-kita tayo po mga kabataan. Yes? Magkita-kita tayo mga kabataan po mamaya, 2 p.m. Para ayaw nyo Tayo po ay magkita-kita mamaya 2 p.m. po. Dito pa rin po mag-enjoy, magsaya, magkulitan at patuloy pong mag-aral ng salita ng Panginoong Diyos at lumalim sa Diyos. Amen po ba? So kita-kits mga kabataan? Sige na nga, ako na nga. Next na nga, Women's Fellowship, praise the Lord. Next week na po yan. Ayan po, tayo po ay magsama-sama po mga kananayan, kababaihan, para po sa kapurihan ng ating Panginoong Diyos. So, ni-invite po natin yung mga kananayan natin, mga kababaihan ng iglesia, and yung mga nanay po natin sa bahay, pwede po natin silang imbitahan dito. Next week po yan, next Sunday, 2 p.m. din naman po, sama-sama rin po tayo na mag-enjoy. Mas mag-enjoy tayo kaysa sa mga Youth Ablazers. Amen po ba? Praise the Lord. Salamat po sa Panginoong Diyos. And of course, open pa rin po yung atin po mga ministries. We have music, production, ushering team, finance team, admin team, ayun po. So nag-start na yung training ng music last week. Pwede pa po kayong mag-join kung gusto nyo pong mag-train sa vocals, Pwede po kayong lumapit sa akin. Joke lang po. Kasi i-refer ko naman po kayo sa ating music team. So, join lang po tayo. Pwede po kayong magsabi. Kung gusto nyo po magpa-train sa production team, sa technical, since nasa likod po natin, pwede rin po. So, please feel free na mag-tap po sa amin para po ma-schedule po natin yung training nyo. Okay lang po ba yon? Amen. Praise the Lord. Salamat po sa Panginoong Diyos. And patuloy pa rin po yung ating pong campus hangout. So salamat sa Diyos dahil po every Friday, naglilibot na po sila sa buong pulo every Friday. So
Hindi na po sila nasa Shell Cafe lang. So everywhere in Pulo, makikita nyo po sila. Every Friday po yan, starting 11:30 a.m. So yung mga may hawak pong scramble, ayun na, yung meron pong mga ano dyan. So salamat sa Diyos dahil po sa mga nakakasama po natin sa Campus Hangout. And everyone is welcome din po sa mga nag-aaral, sa mga estudyante natin dyan sa Pulo National High School. Kahit sa hindi Pulo National High School, open po yung Campus Hangout natin every 11:30 onwards. Diyan po sa Pulo. So, watch out na lang po sa mga announcement kung saan man po silang parte ng Pulo pupunta sa Friday po. Alright, so meron pa rin po tayong Bible study. Praise the Lord. Salamat po sa Panginoon dahil po natapos po yung first session natin sa Bible study sa Bukawi, Bulacan. And of course, tuloy-tuloy pa rin po yan, no? Tuloy-tuloy pa rin po, and we're praying for another Bible study. Doon din naman po sa malapit po sa lugar na yun. So, samahan niyo po kami na manalangin at patuloy po na magpatuloy yung ating pong Bible study. Every Friday po yan, 6 p.m. Tama ba? Tama naman. Praise the Lord. And patuloy pa rin po yung ating Beat the Heat campaign. So gagayahin ko yung sinabi ni Brother Markley, we are halfway through the year. Oh, praise the Lord, di ba? Narinig ko yung sabi ni Brother Markley, we are halfway na daw po dahil we are on our 6th month sa atin pong Beat the Heat campaign. So salamat sa Diyos dahil po onting na lang. Another aircon na po. Praise the Lord. Salamat po sa ating Panginoong Diyos. And sa mga gusto pa po mag-support, dito po sa ating Beat the Heat campaign, please feel free to tap po yung atin pong finance team para po makipag-coordinate po sa kanila. Ano pa? Nabusan ng hininga, no? And of course, please follow our socials. Yes. Meron po tayong Facebook. We are also live. Please feel free to share, like, comment po para po ma-share po natin yung Sunday service natin sa mga kapatid po natin, kakilala po natin. Para po sila din makasama rin nating mag-worship sa ating Panginoong Diyos. And we also are in Instagram, yes, in IG. So please feel free na i-like din po yung ating pong page. We are also in TikTok and in our YouTube channel. So salamat sa Diyos dahil po patuloy po yung mga socials na yan para po makapag-reach out pa ng mas marami pa pong kaluluwa para po sa ating Panginoong Diyos. And last na po, syempre yung ating pong Hearth Family Day! Yay! Praise the Lord! Tuloy na. This coming December 8 na po yan. Ito po ay holiday, so wala pong pasok ang karamihan, hopefully. December 8 po, Monday. Kung familiar po tayo sa Wonder Pool. Yan, Wonder Pool dito po sa may Arkong Bato. So, kita-kita po tayo 8 a.m. to 5 p.m. Mag-enjoy po tayong kasama ang Hearth Family. At the same time, pwede nyo pong imbitahan yung inyo pong mga pamilya, kapatid, kaibigan, para po ma-enjoy po ito pong family day natin. So, sabihin po natin sa katabi natin, sama ka. Amen. Praise the Lord. Sa mga gusto pa pong invite lang po tayo. And pwede rin po natin sabihin po para po ma-compute po natin lahat kung sino po yung mga kasama natin. At the same time, ma-check natin yung food natin for that day. And this is for free. Salamat sa Panginoong Diyos sa mga nagtulong-tulong po para po sa gawain na ito. Amen po ba? And nakikita nyo naman, di ba? Paskong Pasko na sa Heart Community Church, di ba? Isasama ko na rin po, please save the date, December 21, 2025. Siyempre, 2026, no? December 21, 2025, Christmas party po ng Heart Community Church. Dito pa rin po sa ating Panambahan. So let's enjoy that day and celebrate po kasama po ang ating po mga kapatid. Amen po ba? Praise the Lord! Salamat po sa ating Panginoong Diyos. Sa pagkakataon pong ito, I'm requesting na kung pwede po i-tuck away po muna natin yung ating po mga mobile devices para po patuloy tayong makapag-focus sa salita ng ating Panginoong Diyos na pag-aaralan po natin sa umagang ito. Natawagan na po natin ang ating pong preacher for today, Pastor Marlon Meneses. Good morning everyone. Once again, palakpakan natin ang ating Panginoon. Praise
Praise God. So, siguro kung pwede mamaya magpasa tayo ng papers kasi importante na mabilang natin kung sino yung makakasama kasi wala namang problema kung gaano karami pero ang importante ma-account natin kasi for the food preparation natin para sa ating December 8 Family Day. Nakaka-excite na. Tingnan mo nga katabi mo si excited ka na ba? And hopefully, marami tayong pwede kayong magsama kahit na sino. Importante ay kasama natin yung mga pamilya natin. Sige po, without further ado, tayo po ay mag-aral ng salita ng ating Panginoon. Tuloy lang po tayo sa ating serye ngayong umagang ito. By the way, welcome po tayo sa Heart Community Church. Okay? Welcome po tayo. Okay? Tayo po ay tuloy sa ating pong series, The Savior's Purpose, Seek and Save the Lost. Seek and save the lost. Alam niyo po, when we read and we study the book of Luke, ito po yung pinaka-heart o yung tema ng book of Luke na to seek and save the lost. And please open your Bible with me in 1 Timothy chapter 2, beginning from verse 1 to 7. In 1 Timothy chapter 2, beginning from verse 1 to 7. At ang sabi po ng salita ng ating Panginoon, First of all, then, I urge that supplications, prayers, intercessions, and thanksgiving be made for all people, for kings and all who are in high positions, that we may lead a peaceful and quiet life, godly and dignified in every way. This is good, and it is pleasing in the sight of God, our Savior, who desires all people to be saved and to come to the knowledge of the truth, for there is one God, and there is one mediator between God and men, the man Christ Jesus. Verse 6, who gave himself as a ransom for all, which is the testimony given at the proper time. For this I was appointed a preacher and apostle, and I am telling the truth, I am not lying, a teacher of the Gentiles in faith and in truth. Basahin natin sa wikang Tagalog. Unang Timoteo, Kabanata 2, versikulo 1 hanggang 7. Una sa lahat, ipinapakiusap kong idulog ninyo sa Diyos ang inyong mga kahilingan, panalangin, pagsamo, at pasasalamat para sa lahat ng tao. Idalangin rin ninyo ang mga hari at may kapangyarihan upang tayo ay makapamuhay ng matahimik, mapayapa, makadiyos at marangal. Ito ang mabuti at nakalulugod sa Diyos na ating tagapagligtas. Ibig niya ang lahat ng tao ay maligtas at makaalam ng katotohanan ito, sapagkat iisa ang Diyos at iisa ang tagapamagitan ng Diyos at sa mga tao, ang taong si Jesucristo. Inihandog niya ang kanyang buhay upang tubusin ang lahat mula sa kasalanan. Ang katotohanan ito ay pinatunayan sa takdang panahon. Dahil dito ako'y pinili upang maging mangangaral, apostol at tagapagturo ng pananampalataya at katotohanan para sa mga hentil. Totoo ang sinasabi ko at hindi ako nagsisinungaling. Tayo pong lahat ay dumalangin sa ating Panginoon. Hallelujah. Father in heaven, once again, we are so honored and grateful, Panginoon, because you gave us another opportunity to serve you, Lord, to praise you, Panginoon, mula po sa aming awitan, Panginoon. Dama po namin ang inyong pong presensya because you are worthy, O God. You are worthy of our praise, Panginoon. Kulang, Panginoon, ang isang oras na sambahin ka, Panginoon, because you deserve all things. Lahat po ng meron kami, Panginoon, deserve mo. Pero kami po, Panginoon, sa totoo lang, hindi naman kami deserving na lumapit po sa iyo. But because of your love, because of your grace, O God, kami po ay nakakaawit ng malaya. Kami po ay nakakapanalangin sa iyo, nakakadulog sa iyo, Panginoon. At maraming salamat sapagkat hindi mo nilayo ang iyong paningin sa aming po mga buhay. At dalangin po namin, Lord, sa umagang ito na huwag mong sayangin, O God, ang aming pagtungo sa aming panambahan. Hayaan mo, Panginoon, na ang aming mga puso ay mabuksan. Ang aming pong mga isipan, Panginoon, ay kumawala nang sa ganon. Ang aming pong matututunan ay talaga namang maisapamuhay po namin at makita sa aming paglakad bilang isang mananampalataya. Ang dalangin po namin, Panginoon, samahan mo ang aming mga kapatid sa pananampalataya na ngayon po ay umaamot lamang ng kapangyarihan mula sa iyo. Ikaw lamang, Panginoon, ang siyang matanghal, gayon din naman, Panginoon, ang inyong pong lingkod. Itago mo ako sa iyong likuran at ang iyong salita mo lamang, Panginoon, ang siya pong mahayag sa aming kalagitnaan. Lord Jesus, as we study your word, Panginoon, let your Spirit sanctify this place and let your Spirit move in our midst nang sa ganon. Lubusan po naming maunawaan, Panginoon, ang kayamanan gamit, Panginoon, ang inyong pong salita. Ikaw lamang po ang mataas, ikaw lamang ang maluwalhati, ikaw lamang ang madakila. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, ang lahat ay magsabi ng
Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Nag-pray na naman. Nandito ng konti. Seek and Save the Lost. Ito po yung serye natin. At napakaganda nito because if you truly want to understand, to know more about the Lord Jesus Christ, ito yung unang-unang purpose niya bakit siya namatay sa lupa. Okay? Hanapin at iligtas ang mga nawawala. So ito ibig sabihin, kasama po tayo ron. Kasi ever since tayo naman talaga ay wala namang pagkakilanlan sa ating Panginoon. But because of His love, because of His grace, tayo po ngayon ay malayang nakakalapit sa Panginoon, nakapagpupuri sa ating Panginoon, at naitataas ang pangalan ng ating Panginoon. Kung papansinin natin mabuti, especially verse 3 to 4, ang sabi po ron, this is a good and it is pleasing in the sight of God our Savior, who desires all people to be saved and to come to the knowledge of the truth. So ibig sabihin, dito pa lamang, ine-emphasize ng Apostle Paul, kung paanong ang puso ng ating Panginoon, He desires each and every one to be saved. Yun po yung gusto ng ating Panginoon. From the start, from the beginning, gusto ng ating Panginoon na walang sino man sa atin na mapahamak, but rather magkamit ng buhay na walang hanggan. Tingnan po natin yung katabi natin. Gusto ng ating Panginoon makasama ka. Gusto ng ating Panginoon maranasan natin ang buhay na walang hanggan. Why? It's simply because God loves you. Mahal tayo ng Panginoon. Sabihin mo nga dyan sa katabi mo, mahal ka ni Lord. Okay? Mahal tayo ng ating Panginoon. Kaya naman tayo nagkakatipon, hindi lamang para pangrangalan o di naman kaya maging pampadami sa loob ng church, but rather tayo nagkakatipon kundi pasalamatan ng ating Panginoon sa ginawa niya sa krus ng Kalbaryo. Kamakailan, kung babalikan po natin yung nakaraan po nating pag-aaral, hindi po yung message po ni Pastor Romar kasi connected po yung message po natin. Yung nakaraan, bago po kami umalis, we talk about, okay, yung nawawalang tupa ng ating Panginoon. Kung paanong hinayaan niya yung 99 just to seek yung nag-iisang nawawala. Ganun po kayabong yung pag-ibig ng ating Panginoon sa atin, na He cares for you kahit na nag-iisa ka. Wala pong pinipili ang ating Panginoon. Lahat gusto ng ating Panginoon na maabot at mailapit sa Kanyang kaharian. Ang tanong, paano ba natin ma-emphasize o makikita, makukuha yung puso ng ating Panginoon sa ganitong pagkakataon? So dito po ipapasok yung malaking question mark eh. Paano nga ba? How are we going to seek and find the lost? Sa tulong ng ating Panginoon. First, syempre, ito po ay hindi po natin trabaho ng ating Panginoon, but God will surely use you. Pwedeng gamitin tayo ng ating Panginoon. Are you with me? Sabi mo sa katabi mo, pwede kang gamitin ng Panginoon. Alam mo, yung sitwasyon pong ito, hindi po isang aksidente. Hindi po itong nangyari lamang sapagkat gusto ng Panginoon na makasama ka rito. Inalaw ng ating Panginoon na pabilang ka tayo sa isang iglesia sapagkat merong ipapagawa sa atin ng ating Panginoon. Kaya naman, without further ado, ang title po ng ating pag-uusapan, ito po yung title natin, One Mission, Everyone. One Mission, Everyone. Isa lang yung mission natin eh. Abutin ang mga hindi nakakakilala sa Diyos. Ito po yung mission ng ating Panginoon. Meron lang siyang isang mission. Ang mission na ito ay para sa lahat. Same thing with us. If you are truly a believer of God, meron tayong isang mission. Ang mission mo hindi lamang para tumugtog, hindi lamang para magsaya, hindi lamang para maglaro, hindi lang para maligtas ng ating Panginoon, but rather, abutin din natin yung mga naliligaw. The question is here, how can we reach everyone? Paano nga ba natin naabutin ng bawat isa? Alam niyo po, in 1 Timothy chapter 2, beginning from verse 1 to 7, we're going to talk about 3 things to ponder. Paano nga ba natin gagawin ang bagay na ito? Number 1, let's take a look at this. In verse 1 to 2, tingnan niyo itong mabuti. Ang sabi ni Apostle Paul, and by the way, Timothy ay isa sa mga huling surat ni Apostle Pablo bago siya pumanaw. So ibig sabihin, ito po ay reminder, paalala ni Apostle Pablo sa kanyang anak-anakan na si Timoteo bago siya kitlan ng buhay. Okay? Ibig sabihin, pinapasa niya yung kanyang torch. Especially pag binasa po natin yung 2 Timothy, pagpapasa ni Apostle Pablo kay Timoteo na ako'y malapit nang mawala, kaya naman tinatagubilin ko sa iyo ang mga bagay nito. Ito yung gawin mo para mailapit mo sila sa ating Panginoon. At ina-urge niya ang church, okay, kay Timoteo. Ang sabi niya ganito, first of all, una sa lahat, then, I urge that supplication, pansinin niyo mabuti supplication, prayers, intercession, and thanksgiving be made for all. Ano kaya ibig sabihin nito? Kung mapapansin po natin dito, in verse 1, hinahighlight ni Apostle Pablo yung 4 na bahagi, mahalagang bahagi, example ng panalangin. Prayer of supplication, prayers, intercession,
and thanksgiving na ginagawa nating mga mananampalataya. And take a look at this. Pag tinuloy natin, nasabi ron, be made for all. Okay? Supplications, prayers, intercessions, and thanksgivings be made for all. Okay? For kings and all who are in a high positions, that we may lead a peaceful and quiet life, godly and dignified in every way. Okay? Dito pinakita ni Apostle Pablo na ang panalangin ay mahalaga sa atin at hindi lang dapat para sa atin ang panalangin. Okay? But rather, kailangan mo ring isama sa panalangin yung iba. Okay? Sino yung iba na yon? Be made for all. Kasama dyan yung presidente, yung hari, yung mga nasa posisyon ng gobyerno, boss mo or etc. Nang sa ganon, magkaroon tayo ng payapang buhay at maayos na buhay. Ang laki pala ng responsibilities natin, especially if you are Christians and you are not praying for others. So number one, napakahalaga, for us to reach yung mga taong hinahanap ng Panginoon, napakahalaga ng tinatawag nating prayer. Sabihin natin sabay-sabay, prayer. Okay? Most of the time, prayer ang iniisip natin. Kadalasan, ginagamit natin ng prayers. Most of the time, we pray because corner na tayo. Most of the time, we pray kasi wala nang option. For example, you need something. Kadalasan ng tao kasi gumagawa ng kaparaanan para matugunan ng kanyang pangangailangan. Kapag wala na siyang magawa na kahit ano para doon sa kanyang gustong matugunan, ang ginagawa niya, doon lang siya nagpe-pray. So, ang nangyayari, prayer is an option sa atin. Remember, we must pray for all people. Ang panalangin ay hindi lang para sa iyo, kapatid. Okay? Ang panalangin ay hindi lang dapat para sa iyo. And if we study the Bible per se, maiintindihan natin na ang lahat ng answered prayer ay kadalasang panalangin regarding sa ibang tao. Okay? Kasi kapag ang panalangin parating naka-point out sa atin, kadalasan parang lumakalabas yung totoong karakter natin eh. Alam niyo yun, naiintindihan niyo ako? Kadalasan lumalabas yung pagiging selfish natin eh. Kadalasan, Lord, pag-pray mo naman ako, bless mo naman ako nito. Sana po magkaroon po ako ng ganyan, magkaroon po ako ng ganito. Kamusta naman yung mga panalangin natin sa ibang tao? When is the last time you pray for other people? Okay? Kailan yung panahon na talagang pinag-pray natin yung ibang tao? Paul begins by urging the church to prioritize prayer. At yung tinuturo sa atin ng Apostle Paul, ibinabahagi niya kay Timoteo, I urge then, first of all, pray. Okay? Sabi niya Apostle Paul, manalangin kayo. Yung thanksgiving, intercessions, namamagitan ng panalangin, yung pangangailangan ng iba, supplications, at syempre yung mga tao sa paligid. Huwag lang mag-focus sa inyong panalangin. Mag-pray ka rin para sa iba. Naiintindihan natin? Kaya nga rin pinakita niya yung 4 na panalangin, petitions, prayers, intercessions, and thanksgiving. Pray for all people, including leaders and authorities. Alam niyo po, sabi po ng isang mensahero, alam niyo po, ang laki po ng pananagutan po natin sa ating bansa kung bakit po nagkakaganto ang bansa natin. Sapagkat napakaraming mananampalataya sa buong mundo, sa buong Pilipinas. But the sad story is, they are not reaching out for those who are in position. Kaya dumadami yung kurakot, kaya dumadami yung nandaraya, kaya dumadami yung magulo, kasi hindi tayo concerned sa mga nakaupo sa posisyon. Are you with me? At as a Christian, tayo po yung liwanag sa kanila. Kailangan po natin magliwanag. Tayo dapat yung unang-unang gumagalaw to pray for them. Pray for peace. Pray for salvation for each and every one. Because kailangan din nila ang kaligtasan. Okay? Alam niyo po nakakatuwa sa Valenzuela because bago matapos po ito pong 2025 nakasama po ako, naging isa po ako sa mga naupong leader sa isang grupo na mga taga Valenzuela, grupo pastors na nag-lead to pray for this country. Pero syempre binitawan po natin. Ang ganda ng vision na yon and talaga namang ini-honor ni Mayor yon. Kaya kung papasinin po ninyo ang ating pong Mayor sa Valenzuela, merong siyang visitation sa mga may sakit at hindi lang siya mag-isa. Parating may na-appoint na pastor kasama, bumibisita ron. Sapagkat kinikilala ni Mayor kung gaano ka-powerful yung panalangin. Tama? Imagine mo lahat po sa bansa po ng Pilipinas, lahat po ng mayor ganun.
Tama? Ang saya siguro nun, di ba? Nandun yung kapayapaan. So that's why we need to pray for them. Because they need also salvation and open doors for the gospel. Napakahalaga nun that every opportunities ay tinitake natin at ipinapanalangin natin na ipagkakatiwala sa atin ng ating Panginoon. Why? Ano yung purpose ng panalangin? That we may lead peaceful and quiet lives. Sabi po ng verse na ginasa natin kanina. And especially pag binasa natin sa John chapter 17, yung prayer ni Jesus. John chapter 17 verse 20-21. Tingnan nyo itong mabuti. Gusto kong mamulat ang ating mga mata. Kahit hindi pa tayo kilala ni Jesus, pinag-pray tayo ng ating Panginoon. Listen to this. John chapter 17 verse 20-21. I do not ask for this, but also for those who will believe in me. Okay? Sabi niya sa Ama, hindi lang po ito yung hinihingi ko sa'yo. Pero nananalangin din po ako doon sa mga wala pa rito na maniniwala din sa akin. Sino yun? Tingin sa katabi. Ikaw yun. Do you believe na pinag-pray ka ni Jesus? Would you believe na may Kristong bumaba dito sa lupa at ipanalangin ka that they may all be one just as you, Father, are in me and I in you, that they also may be in us so that the world may believe that you have sent me. So that's why we need to pray sa bawat isa. Kumusta ang magulang mo? Pinagpe-pray mo ba? Yung teacher mo, na kinakatakutan mo, kahit nakakatakot yan, pinagpe-pray mo ba? Yung classmate mo na bully, yung parating nangihingi sa'yo ng baon, yung parating nangungutong sa'yo, pinagpe-pray mo ba? Yung security guard dun sa school nyo, pinagpe-pray mo ba? Yung kapitbahay mo, na chismosa, marites, pinagpe-pray mo ba? So each and every one, dapat pinagpe-pray po natin. Because prayer is very powerful. In Colossians chapter 4, verse 2-3, sabi po ni Paul, that their hearts may be encouraged. Tingnan nyo ito mabuti. We need to pray because that their heart may be encouraged. Baka nanghihina na yan. Hindi mo alam, meron ka palang kaibigan na didepress. Meron ka palang kaibigan na lugmok. Ipanalangin mo nang sa ganun maging ayos ang kanyang puso. Being knit together in love to reach all the riches and full assurance of understanding and the knowledge of God's mystery, which is Christ, in whom are hidden all the treasures of wisdom and knowledge. Kasi maraming hindi nakakakita ng wisdom from God. Maraming hindi na alam kung ano yung karunungan meron ng ating Panginoon. And they really need to know that wisdom. Kailangan nilang malaman yun. Kailangan nilang maintindihan yun, kapatid. And through your prayers, okay? Simulan mo sa iyong panalangin nang sa ganon sila po ay magkaroon ng pagkaunawa. Are you with me? Kapatid, naniniwala ako, hindi ka lang narito para maupo lang dyan. And right now, kinakausap ka ng ating Panginoon. Anak, can you do this for me? Pray for them. As a church, can you please pray for them? Sabi natin dito, prayer is not our last option. Don't make prayers as your option. But rather, it's first your mission. Gawin mong mission ng panalangin. Make it your lifestyle na nagpe-pray. When we pray, God moves in a ways we cannot see. Okay? Prayer is not our last option. It's our first mission. When we pray, God moves in a way we cannot see. And so, somehow, kapag gumalaw ang ating Panginoon, ikaw mismo mamamangha sa paggalaw ng ating Panginoon. Hindi mo maiintindihan. Mapapangiti ka na lang, ang galing mo, Lord. Okay? Especially yung mahilig tayong gumawa ng mga kasagutan sa problema natin. Tapos hindi naman nasasagot, mas gumugulo. Pero nung nag-pray ka, mas naging maayos. Eh, Lord, sana pala hindi ko na ginawa yun. Naubos lang yung lakas ko eh. Dapat pala nag-pray na lang ako sa iyo eh. Kasi kadalasan option sa atin na manalangin. Tama? Don't make your prayer be an option to your life. Huwag mong gawing option ng panalangin, but rather make it your lifestyle. Pwede bang palakpakan natin ang ating Panginoon? Sabihin mo sa katabi mo, kapatid, magpe-pray na tayo ha. Ipanalangin natin yung mga katabi natin ha, yung mga kakilala natin ha, kahit hindi mo kakilala, ipanalangin natin sila. Yung mga leaders, mag-pray tayo sa mga leaders natin. Ipanalangin natin sila. Why? They need salvation also. Then the second one, sabi ron,
in 2 Timothy chapter 2, verse 3 to 4, this is good and it is pleasing in the sight of God. Ito yung maganda at ito yung nakakalugod sa mata ng Panginoon. Okay? Napupukaw ang mata ng ating Panginoon, our Savior, who desires all people to be saved. Gusto ng Panginoon na maligtas ang lahat. Okay? Sino na yung gustong maligtas ng ating Panginoon? Lahat ng malapit sa atin, lahat ng kakilala natin. At sabi ng Panginoon, this is good and it is pleasing in the sight of God, who desires all people to be saved and to come to the knowledge of the truth. So sabi ron, this is good and it is pleasing in the sight of God. Maganda daw yon at gusto yun ng ating Panginoon. Mapaparangalan ng ating Panginoon. So kung maganda pala yon, yes, you need to pray. And the second one, pursue mo. I-pursue natin. Magkaroon tayo ng pagpupursige. In a sense, in a shorter term na mas madali nating maintindihan, dapat may effort tayong ginagawa to reach people. Sabihin natin sabay-sabay, effort. Okay? Alam niyo po, even po yung mga crush po natin, kung meron kang crush, gusto niyan effort eh. Tama? Gusto niyan may effort eh. Nalala ko nga, meron isang babae, kausap yung pastor niya, Pastor, nag-effort na siya sa akin. Anong effort? Hinart niya po yung DP ko. Anong effort? Effort po yun, pastor. Kasi po, ilalong press niya yung yung button, tapos ikililipat niya yung cursor sa heart. Effort po yun, pastor. Kinikilig ako. Hindi po ganung effort, ha? Yung effort in a sense, nakikita mo yung kanyang pagpupige at ito yung magpapakita ng totoong laman ng kanyang puso. Tama? Kasi mas mainam yun eh. Alam niyo po, mas powerful ang effort kaysa sa salita. Yes, masakit. Minsan kadalasan, malaking impact yung nagagawa ng salita sa atin. Pero mas powerful yung nakikita sa atin eh. Yung gawa natin eh. Pwede mong sabihin dyan sa katabi mo, kapatid, mahal kita. Okay? Pero paglabas, parang iba yan ah. Pero paglabas, di ba, makikita mo, hindi ka na naman talaga niya mahal, iba yung mahal niya. Di ba? Hindi ikaw yung kaibigan, yung mahal niyang kaibigan, meron pala siyang mas mahal pang kaibigan. Pero, kahit hindi sabihin yung salitang mahal, tingnan niyo itong mabuti, pero pinaparamdam sa iyo yung pagmamahal, ano yung mas pipiliin mo? Mas pinaparamdam. Alam niyo, mga lalaki ganyan. Okay? Ang mga lalaki, very common sa amin, sabi ng pag-aaral, very common sa mga lalaki na mas gusto ng mga lalaki yun, napaparamdam yung pagmamahal, kaysa sinasabing, mahal kita. Okay? Babae naman, mas gusto nilang nasasabihan sila, oy, ang ganda mo, ganda. Ganda. Ganyan yung gusto natin. Tama? Totoo po yan. Hindi po ako nagsabi yan, base po sa pag-aaral yan. So, napakahalaga ng pagpupursu. Sabi ng Panginoon, this is good and it's pleasing to God. So, kung maganda pala yun at gusto pala ng ating Panginoon, so we need to pursue. We pursue what God desires and God desires all to be saved. Kung gusto ng ating Panginoon na maligtas ang lahat, so ano yung participation natin sa bagay na yon? So hindi ka lang mananalangin, but Lord, you will ask God, Lord, pwede bang gamitin mo ako? Minsan ba nasabi po natin to sa ating mga panalangin, Lord, pagpasok ko, Lord, sana po hindi po nila makita yung mukha kong nakasimangot. Yung kahit may problema, makikita, nakangiti. Tama? Are you getting my point? Pag nakita mo yung katabi mo nakasimangot, magdadalawang isip ka tumabi. Tingin sa katabi. Bilang nag-smile. Totoo kasi, mamaya di mo alam kung ano yung pinagdadaanan yan eh. At minsan maiisip mo, may sama ba ng loob sa akin itong taong to? Naligo naman ako. Di ba? Ano naman, mabango naman ako. Ano kaya problema niya? Kadalasan, hindi naman ikaw yung issue, pero pag nakasimangot, ang dami mo naiisip eh. Okay? Be welcoming in appearance. Yun nga ibig natin sabihin. Sa appearance pa lang, maging welcoming na tayo. At mas lalong-lalo na sa mga hindi natin kakilala. Are you with me? Pag di mo kakilala, di purso mo. Alam mo, mahal ka ng Panginoon. God longs for everyone to know Him. Yun yung gusto ng ating Panginoon eh. Ang gusto ng ating Panginoon, makilala siya ng sanlibutan. Pursue compassion. Okay? How is our heart? Paano tayo makitungo? May compassion ba? Or pagmamalaki? Pursue opportunities to share the love. Especially ngayon magpapasko, no?
Okay? Especially, mauuso ngayon yung late shopping, Christmas shopping. Okay? Tapos, sasakay ka ng jeep, may makakabangga ka. Pagtingin, galit agad, no? Di naman kaya, pagod na pagod, ang layo ng lakad mo. Pag sumakay ka ng jeep, ikaw lang yung pasahero. Tapos may sasakay na isa, tinutukan ka, bayad mo, abot mo nga yung bayad ko. Ay, malamang sa malamang, magagalit tayo, di ba? Paano mo ipapakita yung love? Are you with me, mga kapatid? Nandiyan pa po ba kayo, mga kapatid? So, napaka-importante nun. Remember this. This should be our reminder. You are a Christ follower. You are Christian. Itatak natin sa ating kukote, Christian ako. Hindi lang salitang Christian, hindi lang pangalang Christian. Christian ako. I am a follower of God. So bago ka magalit, isipin mo, paalala mo sa sarili mo, ay, Christian ako. Christian ako. Christian ako. Nagiging sada ako, Christian ako. Nagiging Christian. So, nasa ganun ma-remind ka, dapat okay ka parati makitungo sa ibang tao. Okay? Especially hindi mo kakilala. Imagine mo, bumiyahe ka na malayo, tapos may nakaaway ka. Tapos makikita pala kayo sa church, atin pala sa church natin. Ay, ikaw pala yung nakaaway ko. Joke lang yun, ikaw naman, hindi ka naman mabiro. Ang hirap ng pihitin eh. Malamang sabihin, ay, ganyan pala yung mga miyembro ng Heart Community Church. Mga tiger pala yung mga yan. Mga nangangagat pala. Makabangga mo lang ang aaway. Are you with me? So, pursue natin yung love. Pursue souls. I-pursue natin yung makakaluluwa because Christ gave Himself as a ransom for all. Namatay ang ating Panginoon para maging kabayaran ng ating mga kasalanan. Ayaw niya mapahamak yung mahal mo. Ayaw niya mapahamak yung mahal mo sa buhay. That's why we need to pursue all. Pastor, nahihiya po ako eh. Kapatid, imagine mo yung hiya natin. Mas nangibabaw yung hiya na yan kaysa doon sa love ng ating Panginoon. Okay? Sa tingin mo, saan pupulutin yung mahal mo sa buhay? Okay? And listen to this. Walang dapat ikahiya sa pangalan ng Panginoong Yesus. Tama? Dapat nga proud ka eh. Okay? Kahit tingin ng iba sa'yo, ang weird nito. Ang weird niya, no? Mamaya lungkot-lungkutan yan kasi magpipray. Tapos maya saya-saya. Tapos maya iyak. Baliw yan. Alam nyo, sa aking ministeryo, narinig ko na yan. Hindi ko alam kung naalala ni Pastor Romar yan. Tinawag kaming mga baliw. Na mga kabot. Yung church na yan, mga baliw tao dyan eh. Kasi mamaya malungkot, tapos mamaya masaya. Tapos mamaya iyak, tapos masaya na naman. Baliw nga. Tama? Isa ka ba sa mga baliw? Sa tabi? Alam nyo, hindi kasi nila naiintindihan. But once they understand kung ano yung reason, kung bakit may mga pagkakataon, bigla na lang tayong nailuluha. Tears of joy. Kasi alam nating gumagalaw ang Panginoon sa atin. Hindi nila alam yon, not unless sila mismo maka-experience. Pursue souls because Christ gave Himself as a ransom for all. The gospel is not exclusive, it is for everyone. Okay? So we need to pursue. In 2 Peter chapter 3 verse 9, the Lord is not slow to fulfill His promise, as some count slowness, but is patience towards you, not wishing that any should perish. Hindi ginusto ng Panginoon na may mapahamak, but that all should reach repentance. Ito yung gusto ng ating Panginoon. So that's why we need to pursue. I-push natin. Sabi mo sa katabi mo, push mo pa kapatid. Push natin. Okay? Pag may pagkakataon, sumama tayo sa ministeryo. Magbahagi tayo. Yung pagtatakal ng scramble, okay lang yun. Masaya nga yun eh. Tama? Yung pagbibigay ng tinapay sa kapatid, ginawa rin ni Jesus yun eh. Tama? And imagine kasama mo ang ating Panginoon habang ginagawa natin yun. In Luke chapter 19 verse 10, for the Son of Man came to seek and save the lost. So, so dapat tayo rin. So we are. Dapat ginagawa. Tama ba yung English ko? So dapat tayo rin. Ginagawa rin natin. Hindi lang ang ating Panginoon ang nagdi-desire nun. If you truly, okay, nasa Panginoon na,
dapat ang puso mo, puso rin ng Panginoon. Kung ang Panginoon ay nagnanais maligtas ang bawat sangkatauhan, dapat tayo rin nagnanais na maligtas ang sangkatauhan. Are you with me? Palakpakan natin ang ating Panginoon. Sabi nga natin dito, a heart that loves God will always pursue the people God loves. A heart that loves God will always pursue the people God's love. Kasi kung mahal mo talaga ang Panginoon, magiging parehas kayo ng puso eh. At ang laman ng puso natin, hindi na basta yung pamilya mo lang, hindi lang basta yung magulang mo, hindi lang yung mga kaibigan mong malapit sa'yo, kahit hindi mo kakilala. Pag nakita mong, ay, walang Kristo mga to, titibok ang puso mo para sa kanila. Amen? Sige po, panghuling pagkakataon, sa huling bagay. In 1 Timothy chapter 2, beginning from verse 6 to 7, who gave himself as a ransom for all, which is the testimony given as the proper time. For this I was appointed a preacher and apostle. I am telling you the truth. I am not lying, a teacher of the Gentiles in faith and in truth. First, balikan natin yung malaking tanong sa how natin. Number 1, paano natin gagawin yon? Paano tayo mag-reach out sa kanila? Number 1, through prayers. Pangalawa, pursue by pursuing. Kasi kung pinursu ng Panginoon yung pag-ibig niya sa atin, same thing with us, ipursu din natin sila. Then last one, ang sabi ron, who gave himself as a ransom for all, which is the testimony given at the proper time. For this I was appointed a preacher and apostle. Hindi lang tinawag na apostol si Apostol Pablo. Hindi lang siya tinawag ng Panginoon, but rather to preach the gospel. I am telling the truth, I am not lying, a teacher of the Gentiles in faith and in truth. In faith and in truth. So lastly, is to proclaim. Okay? Number 1, prayer. Napaka-importante nito. Prayer. Then the second one, to pursue. And lastly, to proclaim. Okay? Ano yung po-proclaim natin? Our mission is to proclaim the truth of Christ, the gospel of Christ. Paul was appointed to declare the gospel, and so are we. Tayo po ay tinawag ng Panginoon to share also the gospel. Pastor, ano po ba yung gospel? This is the problem. Many Christians nowadays, ginagawang komplikado yung gospel. Alam niyo po yung gospel, hindi po siya komplikado. Napakasimple ng gospel, okay, na kayang maintindihan kahit po ng mga bata. Tayo po ay makasalanan, kaya naman merong Kristong namatay sa atin para bayaran ang ating mga kasalanan. Siya'y nilibing at pagkalipas ng 3 araw, siya'y nabuhay na muli at nagpakita sa mga alagad at tumakyat sa langit. And time will come, siya'y babalik para tayo iligtas. Yun yung gospel. Napakasimple. Okay? Huwag natin gawing komplikado. Simple lang yung gospel at kailangan nilang maintindihan yung gospel. Paul was appointed to declare the gospel, and so are we. Proclaim the gospel of Jesus as clear as it should. As we should. Dapat malinaw ang pag-proclaim natin ng gospel. Wala nang paikot-ikot. Amen. Kapag may nakasama ka, proclaim mo, kaibigan mo, yung kapatid mo, yung kasama mo na yan, yung kaibigan mo na yan, na walang Kristo, sa impyerno na mapupunta yan. At ang ating Panginoon, umiiyak para sa Kanya. Kaya naman si Kristo namatay sa krus ng Kalbaryo para iligtas yung mga naliligaw. Kasama tayo ron. Kung wala kang Kristo, I tell you, kasama ka rin doon sa impyerno. But we experience His grace. Lahat po tayo na-experience sa grace ng Lord. Na-experience ba natin yung grace ni Lord? So that's why you can worship. Believe me, kung bakit ka nakapagsasama sa Panginoon, kasi nag-reflect na sa'yo yung ginawa ng Panginoon. Imagine mo yun, kung wala kang Kristo, malamang hindi ka mag-worship sa Kanya. Di ba? Worthy is your name, Jesus. You deserve our praise. Worthy is your name. Minsan maiiyak ka pa. Tama. Have you ever experienced while you are worshiping, naiiyak ka sa mensahe ng worship? Na-experience natin? Bakit kaya? Dahil iyakin ka? O dahil nararamdaman mo yung ginawa ng Panginoon sa buhay mo? Yun kasi yun eh. So that's why we need to share the truth with boldness and sincerity. Huwag tayong mahihiya.
Kasi yung gospel, yun po yung power ng kaligtasan ng ating Panginoon. Ito po yung makapagpapabago sa kanilang buhay. Kaya nga sabi ng Romans chapter 10 verse 14, how then will they call on Him and whom they have not believed? And how are they to believe in Him of whom they have never heard? And how are they to hear without someone preaching? Paano sila maliligtas? Kung hindi mo ipapahayag ang salita ng Panginoon. Paano sila makakakilala sa Panginoon? Paano sila ma-amaze sa ginawa ng Panginoon kung walang someone na makakarinig na magpapahayag ng kabutihan ng ating Panginoon? Hindi lang yung pastor mo yung magpapahayag ng kabutihan ng Panginoon. Lahat po tayo tinawag ng Panginoon to proclaim the gospel of God. Kaya mo. Tingnan mo yung katabi mo. Kaya mo. Kahit mga simpleng bata nga lang, kaya nilang i-proclaim si Jesus. Kaya natin, gawin natin. Hindi para sa pangalan ng iglesia. Hindi lang para sa pangalan ng Heart Community Church. Hindi po ganun. Gawin natin para sa pangalan ni Jesus. Gawin mo para kay Kristo. Okay? Gawin mo para kay Kristo kasi naramdaman mo yung pag-ibig niya. Okay? Ang sabi nga ng Acts chapter 1 verse 8, last verse, but you will receive power when the Holy Spirit has come upon you. And you will be my witnesses in Jerusalem, in all Judea, in Samaria, and to the ends of the earth. Symbolizing, nagagamitin ka ng ating Panginoon. Kaya kang gamitin ng Diyos kahit saan ka man dumako. Hello. Kaya ng Panginoon yun. Kaya mo. Kasi sasamahan ka ng Panginoon. Why? Sabi niya, you will receive power. Sabi natin power. Alam niyo, pag ginamit natin yung salitang power, salitang Griego, ang ibig sabihin niyan, dunamis. Ang ibig sabihin, hindi yan power. For example, gusto mo lumipad, makakalipad ka, hindi ganun yun ha. Power, kilikili power, hindi ganun yun ha. Power, dunamis, ibig sabihin, enabling power. Yung mga bagay na hindi mo ginagawa before, magagawa mo na dahil sa tulong ng Banal na Espiritu. Okay? Enabling power. Kung dati-dati mahihain ka, sabi ko nga sa inyo, tingin kayo sa gitna, tingin kayo sa harap. Maniniwala ba kayo pag sinabi kong mahihain ako? Oh, mahihain talaga ako. Bakit? Mahihain talaga ako. Mahihain ako. Kung merong sa batch namin noon, si Etoy na pinangodaldal, no? Tama. Nagbanggit ng pangalan. Tapos si Junior kasi pangalawa sa para maingay. Kasi may range kami, 4 kami. Okay? Meron pa kami si Arnel, hopefully nanonood siya sa online. May kapansanan yun, pero grabe yun si Arnel, talino yun. Yun yung pinamatalino sa amin, kami mga bully lang. Ayan. Ganun ginagawa. Mahihain ako noon, grabe, sobra. Imagine mo yung mahihain na yan, ginagamit ng Panginoon to share the gospel. Same thing ng katabi mo ngayon. Mahihain ako. Sinabi niya, mahihain ako. You're declaring mahihain ka, no? Pero kaya tayo gamitin ng Panginoon. Why? Because we will receive power. He will use His Holy Spirit. The Holy Spirit will come upon us. Then we will be His witnesses to proclaim the gospel. Kaya natin yon. As a praying church will pursue the lost. And a pursuing church will proclaim Christ with power. Meron akong picture dito. Can you see that picture, image? Ano yung tawag dyan? Anong tawag dyan? Lighthouse sa Tagalog. Ilog. Parola. Alam nyo may kwento sa parola. Okay? This is a story of ng bantay sa parola. Okay? Isang araw, merong isang bantay ng parola. Ang parola hindi lang basta nagbabantay magsindi ng ilaw. May purpose po yung parola. Ang parola po ay nagbibigay liwanag sa mga barkong naglalayag para na sa ganon hindi sila mapahamak kapag sobrang dilim kasi bulag na sila eh. Nasa ganon hindi sila mabangga sa mga bato, etc. and so on and so forth. One day, may isang bantay parola na nakatira sa tabi ng dagat. Most likely kasi yung parola sa tabing dagat yan. Nagkaroon ng napakalakas na bagyo. Nagkaroon ng sobrang kadiliman. At nung tumanaw siya sa malayo, may nakita siyang isang barko na hindi alam yung direksyon kasi sobrang dilim eh. Gabi, kapal ng ulap, umuulan, bumabagyo. Ang lakas. At pwedeng mabangga sa malalaking bato yung barko na yon.
And to cut the story short, pag nabangga, nadisgrasya yung barko na yon, maraming mamamatay. So, tatlong bagay ang ginawa ng tagabantay ng parola. Number 1, he kneeled down and pray. Nag-pray siya sa Lord, Lord, wag mong hayaang mapahamak yung barko na yon. Lumalapit ako sa iyo, Panginoon, iligtas mo, Lord, yung mga taong nakasakay sa barko. And after he prayed, hindi lang siya huminto sa panalangin. He pursued. Okay. In what matter siya nag-pursue? Umakyat siya sa taas ng tore sapagkat sa sobrang lakas ng alon, sobrang lakas ng kadiliman, sobrang lakas ng ulan, hindi na halos makita yung liwanag ng parola. So ang ginawa niya, pinalakas niya yung ilaw ng parola, pinunasan niya yung salamin ng parola, nang sa ganon mas malalong maaninag yung ilaw ng parola. He pursued. Then lastly, he proclaimed. In what aspect he proclaimed? Nagsisigaw siya? Hindi. Ang ginawa niya, yung parola kasi, pwede niyang i-control, pwede niyang ituro kung saan dapat. Ang ginawa niya, tinanggal niya yung meron para siyang shield, para nakafocus lang. Yung parola kasi dapat nakafocus lang yung liwanag niya. So inalis niya yun para kumalat yung liwanag. At ang ginawa nung lalaking bantay ng parola, itinutok niya sa pinamakapakal na ulap. Okay? Nakita kayo ng mga pag may nagpa-party, tumapat sa ulap, kitang-kita, di ba? At nagliwanag na talaga yung langit dahil sa ilaw na tinapat, dahil dun sa parola, yung ilaw ng parola, tinapat ng lalaki na yon doon sa ulap. And amazingly, nakita yon nung nasa barko. At nakatawid, naligtas yung mga tao na nasa barko at yung kabuuan ng barko ay nailigtas kahit malaki yung bagyo. Alam nyo po, parang katulad po sa atin, kadalasan, okay, yung message po ng parola, napakahalaga na tayo po yung nagpe-pray. Why? Katulad po ng mga barko na may mga tao doon, marami rin pong tao ang nababalutan ng kadiliman. We need to pray for them to be saved. Marami diyan balot ng kasalanan, lumalangoy sa kasalanan, and they need also our prayer. We need to pray for them. We need also to pursue. We need also to pursue. Sapagkat mahal ng Diyos ang bawat kaluluwa. Yung mga pinagpe-pray natin na mapapahamak, mahal ng Panginoon yun eh. Ayaw ng Panginoon na may mapapahamak sa atin. And we need to proclaim. Magpahayag tayo. Why? We need to proclaim the gospel. They need light. Liwanag na magdadala sa kanila sa tamang landas. At ang liwanag na yun, alam niyo kung sino? Si Jesus. They need the light na nanggagaling sa Panginoon. Nang sa ganun, walang mapahamak sa kanila. So, remember 3 things. Prayer, pursue, and proclaim. Gawin natin, hindi para sa ating mga sarili. Gawin natin para sa Panginoon. Amen? Tayo po tayong lahat, tayo po yung manalangin sa Diyos. Hallelujah. Father in heaven, once again, we are so grateful and thankful because isinare mo sa amin ang mensaheng ito. Salamat sa pagkaunawa, Panginoon namin, na alam po namin, mayroon kaming mission right now, but hindi po enough yung courage na meron po kami. Madalas nadadaig po kami ng takot at kaba. Hindi po namin alam kung anong paraan na gagawin po namin to reach people, to reach out for those lost. But right now, Panginoon, we're so grateful kasi po meron po pala kami magagawa. At ang una na po namin magagawa is manalangin para po sa kanila. Right now, naniniwala ako, mayroong inilalagay sa atin ng ating Panginoon, sa ating mga isipan, ng mga pangalan na malapit sa atin, na gusto mong iligtas, gusto mong maligtas, at pagkilusan ng ating Panginoon. Can you pray for them? Can you open your mouth and pray for them? Kahit sino man yan, magulang mo man yan, kaibigan mo man yan, classmate mo man yan, or whatsoever, pray for them. Let's bow our heads and pray for them. Open your mouth and pray something. Lord, sambitin mo yung pangalan ng tao na yon. Lord, hindi ko po alam, Panginoon, paano kita i-share sa kanila. But through this prayer, Panginoon, alam ko po may gagawin ka sa kanila, Panginoon. Alam ko po, kayang-kaya mong abutin yung mga tao na yon. Katulad, Panginoon, ng nangyari po sa amin. We believe
there is someone who prayed for us para kami po mismo ay makakilala sa iyo. We believe, Panginoon, there is someone na nanalangin para po sa amin kung bakit po kami ngayon nakapagpupuri, nakapagpapasalamat sa iyo. And thank you for that person na ginamit mo to pray for us. And right now, Panginoon, gamitin mo rin, Panginoon, ang aming po mga buhay, ang aming po mga panalangin. Nang sa ganoon, ang aming po mga mahal sa buhay, ang aming po mga kaibigan, ang aming po mga kakilala, guro, kamagagawa, Panginoon. O kahit Lord, hindi po namin kilala, Panginoon. Magkaroon po ng opportunity for them to know you more. That's why, Lord, pakinggan mo ang aming mga panalangin. Yes, maraming beses na po kami nagpe-pray, Lord. We pray for sa bawat isa po sa amin. Pinagpe-pray po namin yung pangangailangan po namin. Pinagpe-pray po namin, Lord Jesus, yung kagalingan po namin, Lord Jesus. But right now, Lord, hindi po kami magpe-pray para po sa mga bagay na ito. We are praying for others, oh God. We pray also, Panginoon, sa mga government official po namin, Lord Jesus. Guide them, Panginoon. Bigyan mo sila ng wisdom, bigyan mo sila ng takot. Magnakaw, oh God. Mandaya, Panginoon. Gamitin ng pera ng gobyerno, Panginoon, para po sa kanilang pansarili. Give them wisdom, oh God. Bigyan mo sila ng takot sa iyo, oh God. At kung marapatin mo, Panginoon, sila man din, Panginoon, ay maligtas. Sapagkat, Lord, kapag nandoon yung kaligtasan mo, O God, Lord, nandun po yung pangungusap. Nandun po yung pagbabago. Nandun po yung transformation. And Lord, give us the heart also. Heart to pursue. Pursue souls, O God. Yung mga kaluluwa na naliligaw, Lord, nakakailangan ng Kristong kagaya po namin. As we pray right now, Lord Jesus, gamitin mo ang aming po mga buhay. Magkaroon ng opportunities through our smile, Panginoon, through our conversation, Panginoon, mawin po namin sila. And lastly, Lord Jesus, give us the courage. Give us the help, Panginoon, of your Holy Spirit. So kami man din, Panginoon, ay ma-proclaim yung gospel mo boldly, with confidence and sincerity. Sapagkat, Lord, seryoso ka, Panginoon, para po sa amin. Ang kaligtasang ginawa mo sa amin ay seryoso. Kaya naman, seryoso rin po kami, Panginoon, na mananalangin, magpo-pursue at magpo-proclaim ng gospel mo, Panginoon. Sapagkat we have one mission, and that is for everyone. Lord, we thank you, O God, and bless each and everyone na narito ngayon, Panginoon. Mas gamitin mo, Panginoon, ang bawat isa. Mas maging powerful, Panginoon, ang aming po mga paglilingkod. At nang sa ganon, makapagdala po kami ng mga kaluluwa, Panginoon, na nais mong maligtas din naman, Panginoon. We thank you, Lord, and bless our church, Panginoon. Allow us to be a channel of blessing for everyone, Panginoon. At maging pagpapala rin kami, Panginoon, sa aming pong mga kanya-kanyang pamilya at tahanan. We thank you, Lord, and these are prayers sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. God bless everyone. Minsan pa po nating papurihan ang Panginoon. Now na narinig po natin yung salita ng Panginoon. Minsan may ginamit para tayo ay makarinig ang salita ng Panginoon.
Sabi nga, we will not be quiet. We will share the love of the Lord by our words and actions. Isa pa nating taas ang Panginoon with this song. Hindi man nanahimik ang Kristiyano, isisigaw lagi. Papuri sa Panginoon. Come on! I'll praise in the valley, praise on the mountain. I'll praise when I'm sure, praise when I'm doubting. I'll praise when outnumbered, praise when surrounded. 'Cause praise is the waters in this drowning. As long as I'm breathing, I've got the reason to praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. I'll praise when I feel it, praise when I don't. I'll praise 'cause I know you're still in control. Our praise is our weapon. My praise is my weapon. It's more than a sound. Praise is the shout that brings Jericho down. As long as I'm breathing, I've got the reason to praise the Lord, oh my soul. Praise, praise the Lord, oh my soul. I won't be quiet. I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it inside? I won't be quiet. Yes, Lord. Praise the Lord, oh my soul. 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 I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? I won't be quiet. Yes, Lord. Let's repeat. I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? Praise the Lord, oh my soul. I'll praise 'cause you're sovereign. Praise 'cause you're sovereign. Praise 'cause you reign. Praise 'cause you rose and defeated the grave. Praise 'cause you're faithful. Praise 'cause you're true. Praise 'cause there's nobody greater than you. I'll praise 'cause you're sovereign. Praise 'cause you reign. Praise 'cause you rose and defeated the grave. I'll praise 'cause you're faithful. Praise 'cause you're true. Praise 'cause there's nobody greater. Let's shout! Praise the Lord, oh my soul. I'm gonna praise the Lord. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? He's alive. I won't be quiet. Let's shout, we won't be quiet. I won't be quiet.
sa ating lahat. Pwede na po tayong magkamustahan. Let's encourage one another. God bless!